Noong ako ay 15 taong gulang pa lamang, nakatira kami sa isang baryong napapaligiran ng mga puno ng kawayan at niyog. Sa dulo ng aming daan ay may isang bahay na gawa sa matitigas na kahoy. Matagal nang walang nakatira at sinasabing ang pamilyang nakatira noon doon ay umalis at hindi na muling bumalik. Isang gabi, kinakailangan kong umuwi ng mag-isa galing sa bahay ng aking kaibigan. Alas 11 na ng gabi at ang tanging liwanag lang ng buwan at ng aking munting ilaw ang gumagabay sa akin. Tahimik ang paligid, kaya ang bawat kaluskos ng dahon ay parang yabag ng taong sumusunod. Nang makarating ako sa tapat ng lumang bahay, napahinto ako. Sa may bintana sa ibabang bahagi, may nakita akong isang matandang babae. Nakasuot siya ng kupas na barutsaya. Ang buhok ay mahaba at magulo at nakayuko ng bahagya. Sa aking isip, baka may bagong lipat o naligaw na matanda. Lumapit ako ng kaunti at magalang na tinanong, Lola, okay lang po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Dahan-dahan siyang umangat na muka. Ang kanyang balat ay kulay lupa at kulubot na parang tuyong dahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at nakatitig ng diretso sa akin nang hindi kumukurap. Hindi agad siya sumagot. Sa halip, ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay walang init, tila pilit at nakakatakot. Anak, dito ka muna. Pumasok. Sabi niya sa boses na mahina, ngunit parang nanggagaling sa loob ng malalim na hukay. May mainit na pagkain dito. Matagal na akong naghihintay ng kasama. Biglang naalala ko ang babala ni Inang. Kapag may matandang babaeng tumatawag sa iyo sa gabi sa lumang bahay, huwag kang titingin ng matagal at lalong huwag kang papasok. Hindi lahat ng tumatawag ay mabuti. Habang nakatingin ako, napansin ko ang kanyang mga kamay. Mahahaba ang mga kuko, maitim at nanginginig ng bahagya habang inaabot niya ang mga ito palabas ng bintana. Halika, huwag kang matakot. Ulit niya at ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Parang may ibang tinig na humahalo dito. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib at ang lamig na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Sa halip na lumapit, bumulong ako ng dasal at dahan-dahang umatras. Nang makalayo na ako ng ilang hakbang, narinig ko ang malakas na pagsara ng bintana, kasabay ng isang mahabang buntong hininga na parang naiinis. Kinabukasan, nagtanong ako sa matatanda sa baryo tungkol sa kanya. Umiling lamang sila at nagsalita ng seryoso. Anak, wala nang matandang nakatira doon. Ang huling tumira ay namatay doon mahigit 40 taon na ang nakararaan. Sinasabing nanatili ang kanyang anino, naghihintay ng sinuwang mapadaan at magdadala sa kanyang panawagan. Mula noon, tuwing dadaan ako sa lugar na iyon, mabilis akong lumalakad at hindi na muling titingin sa bintana. Ngunit minsan, kapag mahina ang hangin sa madaling araw, tila naririnig ko pa rin ang mahinang panawagan. Halika dito.